Inaasahan ng Energy Department na magbabalik o operasyon sa loob ng 3 araw ang planta sa Quezon na nagkaroon ng power outage. Sapat na rin ang maintenance sa iba pang mga planta. Yan naman ang ulat ni Joshua Garcia. Binigyan linaw ng Energy Department ang naranasang red alert status matapos mag-shutdown ng nasa 19 na power grid sa Luzon kahapon. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan, kinailangan kumpunuhin internally ang 2 units sa isang power plant sa Quezon. Ang nagpalala lang po ng sitwasyon natin ay ito pong biglaang pagkakaroon ng outage or emergency shutdown ng Pagbilao Power Plants kung saan po 2 units nila ang nawala sa serbisyo dahil po sa pagkakaroon ng tinatawag nating boiler tube leak. Ayon kay Marasigan, hindi nila inaalis ang posibilidad na magkakaroon pa ng power outages, pero inaasahan nila na sasapat ang mga maintenance na isinasagawa sa mga planta para mapaghandaan ang maaaring maranasang interruption sa mga susunod na araw. Sabi pa ng DOE, kahit anong pagkumpuni ang gawin, hindi maiiwasan ang natural wear and tear sa ilang bahagi ng planta ng kuryente na maaaring bumigay anumang oras. Kagaya po ng isang sasakyan, kahit po regular ang ating maintenance activities, hindi po natin masasabi kung kailan tayo magkakaroon ng isang insidente na pwedeng magpahinto ng ating sasakyan. Nandiyan na po yung mga minor, kagaya ng naputulan po tayo ng fan belt, na-flat po yung ating gulong, na kailangan pong huminto para ma-repair. So ganun din po ang pwedeng mangyari sa ating mga planta ng kuryente. Nanawagan din ng DOE sa publiko na makiisa sa energy conservation upang mapababa ang demand sa kuryente lalo ngayong panahon ng tag-init. Para ma-preserve po natin ang integrity ng ating electric power industry system. Kung saan po, kung hindi po masyadong malaki ang ating demand, hindi po tayo magkakaroon ng rotational brownout or yung malawakang outage o blackout. May nakatakda rin patakaran ng DOE pagdating sa tama at tagal ng maintenance sa mga planta. At kapag ito ay hindi nasunod, makatatanggap ang mga ito ng penalty mula sa Energy Regulatory Commission o ERC. Inaasahan naman ng DOE na magiging operational na ang nasabing planta na nagka-power outage kahapon sa April 20, habang makababalik serbisyo naman ang iba pa mga planta na sumailalim sa maintenance sa katapusan ng Abril. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.